Kasi para silang mga Pariseo na pinupunan nila yung paggawa ng alak ni Kristo, yung pagsama niya sa mga gobernador na mga maniningil ng buwis, at marami pang iba. Sa madaling salita, ganon din ang ginagawa nila kay Brad Daniel na sila ng puna, yung mga Exiters, para silang mga Pariseo dati. Parang bumabalik ang espiritu ng mga Pariseo at sumasanib sa mga Exiters para punahin si Brad Daniel Razon, hindi ba? Makikita mo yung pattern eh. Bakit pinupunan nila si Brad Daniel Razon? Hindi naman siya ang overall servant noon? Dito yung punto. Noong buhay pa si Brad L., siya ang overall servant. Bakit hindi sila nagsisilabasan? Ngayong patay na, saka lang sila nagsilabasan. Parang yung espiritu ng mga Pariseo na punong-puno, pumasok na sa kanila. Tanong ko lang, sino ba talaga ang pinaglilingkuran nyo? Ang Diyos o ang sariling galit at inggit? Kasi kung totoo kayong nagbabasa ng Biblia, dapat alam nyo ang pattern. Sa lahat ng panahon, laging may mga Pariseo. Laging may pumupuna, laging may nagmamalinis, laging may humahatol. Pero hindi nila alam. Sarili pala nila ang hinahatulan nila. Ngayon kayo, anong pinagkaiba nyo sa kanila? Okay, tungkol sa mga interpretasyon at unawa nila, ang tanong, nung buhay pa si Brad L., bakit hindi sila nagsilabasan? Bakit hindi sila tumutol noon? At bakit ngayon lang nung patay na si Brad L.? Lahat naman ng mga isyu na yon, buhay pa si Brad L. nang mangyari. Kung sa puso ni Kuya ay may ayaw na ayaw siya sa mga yon, kung tutol siya sa mga yon, di sana noon pa niya sinabi, kaso hindi nga pwede kasi hindi pa siya overall servant noon. Pero ngayon, siya na ang namuno. O tingnan mo, pati yung kahit konting pag-inom, kahit 2% hanggang 4% ng alak, wala na, tinanggal na. Ito lang ang tanong, yung mga isyong ito, nung buhay pa si Brad L., bakit hindi sila lumabas? Bakit hindi sila nagreklamo? Ngayon, patay na si Brad L., bakit si Brad Daniel ang sinisisi? Kaya nga sinasabi ko, iba't ibang namumuno, iba't ibang pamamalakad, pero batay pa rin sa Biblia bilang mga Kristiyano. Kung ang issue nila ay kasalanan o mali talaga, bakit si Brad Daniel ang sinisisi nila? Hindi naman siya ang overall servant noon nang mangyari ang mga yon. Sisihin nyo rin si Kristo kung masisi nyo. Bakit hindi nyo sinisisi si Kristo na gumawa ng alak? Bakit hindi nyo sinisisi si Kristo na nakikisama sa mga gobernador at maniningil ng buwis? Mga talata ng katotohanan. Una, si Kristo gumawa ng alak. Oo, sa kasalanayan, ito ang unang himala niya. Juan Kapitulo 2 talata 1 hanggang 11. Sinabi ni Jesus sa kanila, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At kanilang pinuno hanggang sa gilid. At sinabi niya sa kanila, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa punong seremonya. At kanilang dinala. Nang matikman ng punong seremonya ang tubig na naging alak, hindi lang basta alak, best wine pa. Pangalawa, si Kristo kasama ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Mateo Kapitulo 9 talata 10 hanggang 13. At nangyari na samantalang siya'y nakaupo sa pagkain sa bahay, narito, maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan ang nagsilapit at nangakaupo na kasama ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, bakit kumakain ang inyong guro, nakasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? At sumagot si Kristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit kundi ang mga may sakit, sapagkat ako'y naparito hindi upang tawagin ang mga matuwid kundi ang mga makasalanan. Pangatlo, si Kristo ipinagtanggol ang mga dinudusta, Lucas Kapitulo 7 talata 36 hanggang 50. Nung nilapitan siya ng babaeng makasalanan at pinunasan ng kanyang mga paa ng luha at pabango, inakusahan siya ng mga Pariseo. Pero itinuwid niya sila at pinuri pa ang babae dahil sa kanyang pagmamahal at pagsisisi. Pang-apat, si Kristo walang kasalanan pero inakusahan, Juan Kapitulo 8 talata 47 hanggang 50. Sinabi ng mga Pariseo, mayroon kang demonyo. Kung si Kristo nga, na walang kasalanan at perpekto, siniraan, pinagbibintangan at gustong patayin. Bakit hindi mangyayari yon sa mga lingkod niya? Sino tayo para magmalinis? Panglima, si Kristo tinawag na lasenggero at matakaw. Mateo Kapitulo 11 talata 11.
Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi nila, narito, isang matakaw at lasenggero, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Kung si Kristo nga mismo tinawag na lasenggero at kaibigan ng mga makasalanan dahil lang sa pakikisama niya at sa pagpapakita ng malasakit, bakit hindi niyo siya sisihin? Konklusyon, kung may reklamo kayo sa overall servant ngayon at sinasabi nyo na mali ang mga gawin niya, bakit hindi nyo rin sisihin si Kristo? Siya nga gumawa ng alak, siya nga nakisama sa mga makasalanan at maniningil ng buwis. Siya nga tinawag na matakaw at lasenggero. Pero anong sabi niya? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit kundi ang mga may sakit. Kung hindi nyo kayang sisihin si Kristo, tigilan nyo rin ang mga lingkod niya. Kasi iba't iba lang ang pamamalakad, pero iisa ang aral at iisa ang layunin, ang sumunod sa Biblia at maglingkod sa Diyos. Kung hindi nyo kayang gawin yan, edi kayo na lang ang magpatakbo ng iglesia kung sa tingin nyo mas magaling kayo. At kung hindi nyo pa rin ito maintindihan, malinaw ang paalala sa Mateo Kapitulo 7 talata 1-5. Huwag kayong manghuhukom upang kayo'y huwag hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isinusukat ay susukatin sa inyo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata? O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, at narito, may tahilan sa iyong sariling mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy makikita mo ng malinaw upang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. At kung iniisip nyo na kayo ang tama at mas matuwid, hindi ibig sabihin yon na pwede na kayong mang-apak ng ibang lingkod. Roma Kapitulo 12 talata 16-18. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip sa isa't isa. Huwag kayong magmataas, kundi makisama kayo sa mga mapagpakumbaba. Huwag kayong maging pantas sa inyong sariling mga haka. Huwag kayong magbayad ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, makipamuhay kayo ng payapa sa lahat ng mga tao. Kung ang layunin nyo ay maglingkod, sundin ang utos ng Diyos at hindi para lang manira, ayusin muna ang sarili bago manita. Sapagkat sa huli, ayon sa Ecclesiastes Kapitulo 12 talata 13-14, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, tungkol sa bawat lihim na bagay, maging mabuti o maging masama. Sa madaling salita, hindi ikaw ang hukom, hindi ikaw ang mas nakakaalam. May Diyos na nakakita ng lahat at Siya ang maghahatol ayon sa kanyang katuwiran. Baka sa paghuhusga nyo sa lingkod, sa totoo'y sarili nyo pala ang hinahatulan nyo. Mas mabuting magpakumbaba at magbalik loob, kaysa magpatuloy sa pagmamatigas at pagmamalinis. At kung hanggang ngayon, ang tanong mo pa rin ay sino ang tama at sino ang mali, balikan mo ang Biblia. Basahin mo kung paano hinusgahan ng mga tao si Kristo at kung paano siya tumugon. Hindi niya sinagot lahat. Hindi lahat ng tanong ng mga Pariseo na para bang mga Exeters ngayon ay sinagot niya. Tahimik lang si Kristo. Kasi hindi lahat ng tanong ay dapat sinagot. Minsan, ang sagot ay nasa gawa, hindi sa daldal. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, mag-comment at i-share para mas marami pa ang makaalam ng totoo. Dito lang sa channel na hindi lang basta fanatics, mas higit pa. Kasi nagmamahal tayo sa mga ngaral, nagmamahal tayo sa Diyos, at nagmamahal tayo sa katotohanan. Dito lang sa Closet Pro PDR Fanatics. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating usapan.